Good morning everyone! Welcome back to Chris RD Gymnastics channel. And today, yun nga, ang tayo ay mag-review at na magsasalita sa inyo at isasabihin ko sa inyo ang resulta na naganap na qualification ng Paris Olympics 2024 Men's Artistic Gymnastics. Ito na yung top 8 para sa men's vault finals. At bago yan, naggawa ko ng prediction, di ba? Kung maaalala nyo, sa video sa last ko mga videos, naggawa ako ng prediction na hindi nyo masyadong pinansin regarding sa prediction ko kung sino ba yung magiging top 8 sa men's vault finals. At tayo sa top 8 na napredict ko, meron akong tama doon. Meron akong 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sa aking predict ang makakasama talaga at nakasama nga talaga sa top 8 sa men's vault finals. Sa men's vault finals sa August 4, 2024. So, eto siya. Nakasama doon si Arthur Dabtian sa prediction natin. Siya ang number 1 ko doon. Si Carlos Yulo, nakasama din syempre. Si Jake German ng Great Britain, nakasama syempre. Si Arthur Dabtian pala ng Armenia. Si Madi Olfati ng Iran, nakasama din siya. Predict din natin siya. Si Ukraine, Nasser Cherpony ng Ukraine, nakasama siya. At si Harry Hepworth ng Great Britain, nakasama siya. So, predict ko na dapat makasama is si Tanigawa Wataru ng Japan. Hindi siya nakasama dahil nagbaba siya ng kanyang difficulty. Tapos naman, si Koyang naman ng USA, hindi siya nakasama dahil meron siyang injury. So, ito yung script ko na ginawa noon dati sa prediction na hindi nyo masyadong pinansin. Pero, dahil doon, 6 doon ang nakasama sa aking predictions. Okay, so ito na ang results ng qualifications nung naganap na kahapon. Kahapon yung naganap to nung results and qualifications of the men's vault finals 2024, Paris Olympics 2024. Sige sabihin, 6 nakasama sa prediction ko, may talent akong mag-predict. Well, anyways, ito na yung results. Top 1, sa prediction ko, si Nasser Cherpony ng Ukraine. Si Nasser Cherpony ng Ukraine, sa prediction ko, magka-top 4 siya kasi nung World Cup Egypt, siya ay 14.899 ang kanyang total score. Samantalang, nung Baku naman, World Cup is 14.9, tsaka yung European Championship is 14.749. Nung Paris Olympics ng qualification, ang score niya is 14.833. Mas mababa sa kanyang result sa Egypt tsaka sa Baku. Tingnan natin kung bakit. Ang kanyang difficulty kasi nung qualification is 5.6 lang ang difficulty niya nung Vault 1 at 5.6 din difficulty nung Vault 2. Pero ang execution score niya is napakataas na. 9.266 sa Vault 1 and 9.2 naman sa Vault 2. Imagine mo, ang isipin nito, si Nasser Cherpony ng Ukraine is nagbaba siya ng difficulty. Itong 5.6 difficulty na to sa Vault 1, pwede na itong itaas ng 6.0 o 6.1. Ganun din siguro sa Vault 2, yung 5.6 pwede niyang itaas. Or baka yung Vault 1 lang siguro ang itataas niya ng 6.0 difficulty or 6.1. Pwede, pinakamataas na yun sa kanila. Para maabot niya ulit ang 4.9 na pinakamataas niyang nakuha nung World Cup Baku at nung 4.899 naman nung World Cup Egypt. So, almost 0.01 points lang ang difference ng Baku at Egypt niya. Yun ang pinaka-the best ni Nasser Cherpony. Tataas pa to. Pwede pa itong tamaas ng 4.9 ang score ni Nasser Cherpony. So, tandaan natin, 4.9 is 14.9 ang pwede maging score ni Nasser Cherpony ng Ukraine. Okay. Second place sa vote naman, si Harry Hepworth ng Great Britain. Si Harry Hepworth ng Great Britain is nung World Cup cut boost, 14.733 ang score niya. Nung Baku naman is 14.866. Nung qualification, 14.766 ang score ni Harry Hepworth. Mababa ng 0.1 ng score niya sa Baku. Well, ito kasi, 5.6 ang difficulty ng Vault 1 ni Harry Hepworth, 5.6 din ang difficulty sa Vault 2. Pero, tingnan mo naman ang execution, napakataas be. 9.033 ang execution score sa Vault 1, 9.30 naman sa Vault 2. Anong isabihin nito? Kaya 14.766 ang score ni Harry Hepworth is dahil nagbaba rin siya ng difficulty para lang makapasok siya sa finals. Pero ang ganda ng kanyang execution score, 9.033 at 9.3. Pang podium talaga ang execution score ni Harry Hepworth ng Great Britain. Ngayon, kung ang isa sa kanyang vault, sabihin natin vault 2
is gawin niyang 6.0 ang difficulty. Yung 14.9 na score ni Harry Hepworth sa Vault 2 is pwede niyang maging 15.2 or 15.3. Na para ang kanyang score is magiging 14.9 or 14.8. Pwede may maabot yun. So, possible nga kasi ang pinakamataas na ni Harry Hepworth is 14.866 sa Baku. Pwede niya maabot yon. Kasi kung ito sigurong pwede siguro yung Vault 1, feeling ko, yung Vault 1 ang itataas niya ng difficulty. Yung 5.6 gagawin niya itong 6.0. Magbabago siya ng routine. Kasi 14.9 na sa Vault 2 nakuha niyang score eh. So, para maging 15.2 o 15.3 ang score niya sa Vault 1, tataas siya ng 6.0. Yes. So, that will be a difference of 4 points. 4 points. So, magiging 15.0 ang score niya. So, pwede siya mag-average ng 14 or 15.1 siguro. Kung 15.1 magiging score ni Harry Hepworth sa Vault 1, 15.0 pwede niya maging score. So, possible din for podium si Harry Hepworth. Si Aurel Vinovic ng Croatia sa top 3, hindi na siya nakasama dito kasi bababa ang score niya nung mga nakaraang competition. So, ibig sabihin nito, yung score ni Aurel Vinovic na 14.733 na ang taas na is yun ang pinakamataas ni Aurel Vinovic. Kasi hindi niya ito naaabot noong mga panahon ng European Championship. Hindi niya ito naaabot si Croatia. Kahit sa mga top 3 ng mga World Cup series, hindi niya ito naabot. So, sabihin, ito na talaga ang score ni Aurel Vinovic. At pwede sa podium, hindi ito mag-podium si Aurel Vinovic. Tsaka nakikita ko sa Aurel Vinovic, hindi ito nag 6.0 na difficulty. 5.6 na talaga. Bakit? Kasi maliit ang legs ni Aurel Vinovic. Payat. Hindi siya tulad din na Carlos Yulo na kailangan kasi matatag talaga ang legs mo eh. Kailangan muscular siya para magaling ka sa push. Itong mga si Ukraine, nasa Tripoli, magaling talaga to. Tsaka si Harry Hepworth, malakas ang legs nito. So si Aurel Vinovic medyo mahina. Ito naman, si Igor Radivillov ng Ukraine. Score niya dito is 14.7. Vault 1, total score ni Ukraine, Igor Radivillov is 14.7. Ngayon, tingnan natin. Vault 1, ang ganda ng score niya. 5.6 difficulty siya. Ang execution, napakataas B. 9.3 ang execution score. So, ang total score siya ng 14.9 sa Vault 1. Sa Vault 2 naman, 5.6 ang difficulty pa rin. 8.9 ang execution. 14.5 ang total score. So, feeling ko yung Vault 2 ni Igor Radivillov, kasi baka mag-Lopez to sa Vault 1, yung Vault 2, baka mag-double pike siya. Pag nag 6.0 siya ng difficulty sa Vault 2, pwedeng yung score niya is mag 14.8 or 14.9, mag-total din siya ng 14.9. So, possible din si Igor Radivillov na mag-podium, hindi natin alam. So, malalakas ang vaulter natin. We cannot predict talaga kung sino ang pwedeng mag-gold o mag-bronze or silver. So, si Carlos Yulo, I cannot tell. Pero, lahat sila magagaling. Anyone can be in the podium. Anyone, mahirap mag-predict. Kasi, lahat sila magagaling. Magkataasan kasi ang mga to ng difficulty sa finals. But, is a matter of magagawa ba nila ng maayos ang difficulty nila sa finals. Kasi most of them, ito si Igor Radivillov, may reputasyon tong hindi maganda ang nagde-deteriorate ang kanyang execution. Si Aurel Vinovic, ganun din. Si Harry Hepworth, malinis to. Si Cherpony, nasa Cherpony ng Ukraine, malinis talaga to. Yan talaga siya. Reputasyon niya na yan. At ang ganda ng execution, no? 9.3. Tapos, nasa Cherpony, ha? Tingnan mo, ha? 9.2, tsaka 9.260, tsaka 9.2. Ang galing-galing. Okay. Next na natin, next kay Igor Radivillov is si Jake German ng Great Britain. Si Jake German ng Great Britain, ang score ni Jake German ng Great Britain is sa Vault 1, 6.0 ang kanyang difficulty. Sa Vault 2, 5.6. Ngayon, 14.699 ang score ni Jake German sa Vault total. Pero kasi, may nangyari kay Jake German, 14.233 lang ang score ni Jake German sa Vault 2. Probably, ito yung Dragulesco ni Jake German. Si Jake German kasi medyo may problema siya sa Dragulesco niya. Kasi bakit? Kasi nag-concentrate siya sa 3.5 twist
sa Vault 1 niya. I think that is Sukahara 3.5 twist. Siya lang nakakagawa nito. At 6.0 ang difficulty nun. Ngayon, ang execution niya is 9.266. Napakaganda. Nagkaroon pa ng penalty si Jake Sherman, 0.1. Siguro dahil yung paa niya nag-step in the side. Pero kung mawawala yung 0.1 na penalty ni Jake Sherman, maaaring 15.266 ang Vault 1 niya. At yung Vault 2, pag maayos siya ang Dragulesco niya, magiging 14.233 kapag magiging 14.7 siguro to o 14.8 ang kanyang magiging score. Imagine mo 15.266 plus 14.9 kung magi-stick to the floor siya. Pero kung kukulangin ng height si Jake Sherman sa Dragulesco dahil mapapagod siya sa 3.5 twist, at sa mahihilo, maaaring magkulang siya sa height. Pero kung maaayos ni Jake Sherman ang kanyang Dragulesco, tataas to ng 14.8 ang kanyang Dragulesco sa Vault 2. Is either Dragulesco or Lopez. Pero most of the time, Dragulesco na to. Kasi nag 3.5 twist na siya sa Vault 1 eh. So, probable it's gonna be a 14.8 or 14.9. Depende. So, pwede siya mag-average dito ng 15.1 o 15.2. Or 15.1 maybe or 15.0. Napakalaking chance na mag-gold ni Jake Sherman. Promise. Napakalakas. Si Carlos Edril Yulo, napakalakas din. Tingnan natin yung execution score. Okay. Ito ang good news sa ating mga kabayan. 6th place si Carlos Yulo ng qualification. Vault 1, ang difficulty ni Carlos Yulo is 5.6. Vault 2, ang difficulty niya is 5.6 din. Yung Vault 1 ni Jake Sherman, tsaka Vault 2 ni Carlos Yulo, pareho ang difficulty. Pero si Carlos Yulo, Vault 2, ginagawa niya is Lopez. Si Jake Sherman naman, Dragulesco. Pero pareho lang yun na 5.6 ang difficulty. Tingnan nyo ang execution score. Jake Sherman, sa execution score niya is 8.633. Samantalang si Carlos Yulo, sa Vault 2, 8.966. Imagine mo yan, 8.966. Pero si Carlos Yulo, ito kasing Lopez niya, kaya yan 8.966 ang kanyang naging score kasi nagkaroon siya ng leg bending doon sa pag-Lopez niya. Yung nag-twist siya, 2.5 twist yata itong Lopez na to, yan is 2.5 twist or triple twisting. Nag-leg bending siya. So, pag nag-leg bending siya, nagkaroon siya ng deduction. Kung hindi siya nag-leg bending, ang maaaring score niya dito sa execution score is 9.2 maybe. That's why he can have here a 14.8. Pero actually, yung Dragulesco ni Carlos Yulo, most of his scores sa Dragulesco is 14.9. Kung maayos pa yung Dragulesco niya, nang maayos, mostly kasi, actually, yung Lopez pa, sorry, yung Lopez, kung mas maayos pa din Carlos Yulo, yung Lopez niya, pwede pa itong mag 9.3 na execution or 9.2 or 9.3 para magkaroon siya ng score na 14.8 sa Vault 2. Sana mag 14.9 sa Vault 2. Sa Vault 1 kasi, yung difficulty ni Carlos Yulo ng 5.6 is tataas niya to ng 6.0. Yung double pike niya, itataas niya to. Magiging 6.0 to. At dahil sa 9.3 ang execution niya, kasi si Carlos Yulo, may ano siya, reputasyon niya yung 9.3 na execution sa Vault. Kung titingnan niyo yung World Championship, tsaka mga Asian Championship, nasa ano talaga to, mataas talaga. Kasi nung Asian Championship, 15.4 ang score niya ng qualifications. Ngayon, kung mauulit ni Carlos Yulo ang 15.43 score ng qualifications sa Asian Championship 2024, then si Carlos Yulo, highly possible na mag-gold at magsisilver si Jake Sherman. Pwede. Or is either si Jake Sherman mag-gold or si Carlos Yulo ang mag-silver. Si Artem, okay, punta na tayo kay Arthur Dabchian ng Armenia. So, si Carlos Yulo babantayan natin ang pag 6.0 ni Carlos Yulo. Kailangan maayos niya na maigi to yung kanyang Sukahara. I think baka siguro siya is hindi rin Sukahara, yung double pike niya, tataasan niya to ng difficulty. Gawin niyang 3 ikot yon or either mag-Yuchenko. Yun, para mas mataas. Hindi natin alam. Basta tataasan niya ng 6.0 to. Kasi sabi ni Carlos Yulo, nagbaba siya ng difficulty para makapasok siya sa all-around. At tamang qualified lang sa finals. Kasi kilala na nila mga kalaban nga nila. Imposibleng mag-increase yan ng score nila agad-agaran sa loob ng 1 buwan or 2-3 buwan. Hindi it will take 1 year para ma-perfect mo ang vault mo. Number 8 na qualified is si Madi Olfati ng Iran. Si Madi Olfati ng Iran is
Ang Vault 1 niya is 5.6 ang difficulty, Vault 2 is 5.6 in difficulty. Ngayon si Madi Ulfati ng Iran, ang execution score niya sa Vault 1 is 9.066 at 8.9 naman execution score sa Vault 2. 14.666 sa Vault 1, 14.5 sa Vault 2. Ngayon, si Madi Ulfati, magtataas to ng difficulty. Itong 5.6, gagawin niya itong 6.0. Vault 2, yung 5.6 niya, gagawin din niya itong 6.0. Promise. Kung makikita niyo si Madi Ulfati ng Iran sa Doha, sa Baku World Cup, 6.0 ang difficulty niya. Nag-score siya ng 14.9 per vault, yung isa ng 15.1. Pwede mag-bronze ito si Madi Ulfati kung aayusin niya, kung itataas niya itong difficulty niya. Actually, ang ganda ng execution score ni Madi Ulfati, 9.066 at 8.9. Kung magtataas pa yan ng 4 na points, so imagine mo, 14.666 plus 4, 15. So, yung 14.5 plus 4, 15. So, pwede mag-bronze itong or silver so si Madi Ulfati. Pwede ng Iran. Pogi na, silver pa. Or baka mag-gold. We don't know. Baka guluntain tayo ni Madi Ulfati. Ngayon, 14.583, pang qualification score niya lang yan. Ngayon, baka kasi may mag-pull out. Pag may mag-pull out na isa, titignan natin sino pwede mag-pull out. Si Arthur Davian, hindi mag-pull out. Si 1, 2, 3, si Ukraine, si Jake German, hindi mag-pull out. Si Arthur, hindi. If ever lang, kung meron lang dyan na ma-injured, baka si Asher Hong ang papalit. So, si Asher Hong, 6.0 ang dagdagan si Asher Hong. If ever lang kasi reserve 1 si Asher Hong eh. 6.0 ang difficulty niya sa Vault 1, 5.6 sa Vault 2. Ito yung sinasabi ko. Kaya lang kasi nagkaroon ng penalty si Asher Hong ng 0.1 sa Vault 1 at Vault 2. Yung execution score ni Asher Hong, ito na kasi yung pinaka the best ni Asher Hong na pwedeng ipakita. Yung execution niya sa Vault 1 is 8.8, sa Vault 2 is 8.93, medyo mababa. Ngayon kung aayusin ni Asher Hong ang kanyang execution, pwede mag 9.0 or 8.9, pwedeng 9.0, parehong 9.0, at pwede siya mag-score ng 14.9 maybe sa Vault or 15.0 din. So yun lang, kung lahat talaga to, it will matter all the execution. Pero kay Asher Hong, ito na mismo ang kanyang difficulty. Si Carlos Yudo, tataasin ang difficulty. Ganon din si Iran, tataasin ang difficulty. Si Jake German, aayusin ni Jake German ang kanyang execution para mas tumaas pang score niya. Si Ukraine ay already developed, magtataas to ng difficulty rin, pero kailangan ayusin ang execution kasi medyo kinukulang sa height si Igor developed. Si Aurel Benovic, ito na talagang score niya, hindi na to tataas dahil ito na pinakamataas niya na nakuha. Si Harry Hepworth, magtataas pa to ng difficulty dahil magaling to. Ito si Nasser Cheponyi, magtataas pa to ng difficulty. Yung 14.83 ni Nasser Cheponyi, actually, ang nakikita ko dito, baka may magkatay dito ng mga score eh. Sa Vault, baka may magkatay. So, titingnan na natin. Mag-pray na natin na maigi. So, don't forget to subscribe, like, and share to this channel. At ang Vault Finals po is mangyayari sa August 4, 2024. So, August 4, 2024, ang Men's Vault Finals. So, live siya sa One Sports. So, mag-subscribe kayo sa YouTube channel ng One Sports para makapanood pa tayo ng finals. Yun po. So, yun lang po. And God bless po sa ating lahat. At we pray na kanina kasi may glitches sa live ng One Sports. Sana sa finals wala ng glitches. Kasi si Carlos Yulo talagang very big contentious pa siya. Very big chance na mag-podium sa Vault. Hindi lang sa floor, pati sa Vault. So, para mapanood po natin siya. Para masaya ang buong Pilipinas, 'di ba? So, yun. Sana God willing po. And ang suggestion ko po sana sa all around is sana pagtapos sa si Yulo, ilagay naman yung camera doon sa iba. Yun, sa suggestion ko sa One Sports. Sana yung camera pagtapos na si Yulo, ibigay naman sa iba, sa malalakas. Wag doon sa mga mahihina. Tulad ng qualifications. Naroon yung Japan, naroon yung China. Pagkatapos si Yulo, nasan yung camera? Nakapanood kay Mayos Georgie, kay naka-Jesse. Alam mo, yung mahihinang kalaban niya, dapat naka Hashimoto Daiki, naroon sa mga Chinese man lang. Kasi naroon yung mga kalaban niya eh.
So, yun lang po ang aking suggestion. Sana makinig po ang One Sports. Salamat na marami. God bless Yulo family. And congratulations pala kay Coach Hazel ng physiotherapist ni Carlos Yulo at tutulungan niya mental stability ni Carlos Yulo, mental coach na rin, sa kanyang girlfriend, moral support sa kanyang family. Kung hindi dahil sa inyo, si Carlos Yulo ay hindi magiging malakas. So, God bless sa ating lahat. And pagpalain tayo lahat. Do not forget to subscribe, like, and share. Woo!